Hello mga boss. Finally dumating din yung ating 2 months na pag-aantay dito sa ating Dynamax NXT Dynamax na electric scooter guys. So magbibigay lang ako ng opinion guys, o ano yung masasabi ko tungkol dito sa electric na scooter na ito. Bisa naobserbahan ko guys, nung ginamit ko siya, matagtag siya guys. Yan ang una kong napansin. Ginawa ko na nga siyang 2940 pero nandyan pa rin, matagtag pa rin. Iba talaga doon sa mga common na ngayon na ginagamit ng mga scooter, yung mga big 4. So ang napansin ko din dito guys, ito, ayan, may punit siya. So sa quality nito, hindi siya ganun ka quality, no, hindi siya ganun katibay. Ayan, punit na, manipis lang yung kanyang cover. So okay, yun ang nasabi ko. Tapos sabi ng XT, yung kanyang plate number ay mga 4 months, kasi sabi nila pag nag-reflect na raw mga 2 months pa ang processing. So, wala tayong magawa dyan, baka may problema sa kanila, no. So dito, yung tayong makikita dito, ito yung apakan nya guys. Ganun yan, ganun mo lang press, lumabas. Tapos sobrang malapit, no, dapat dito nila nilagay konti, no, kasi tatama yung inyong binti dyan, matamaan ng angkas. Sa quality ng plastic, manipis. So kung ano nakita nyo sa mga China bike o China motorcycle, yun din. So ang kanyang top speed ay 95, pero pag wala siya, pag dito mo lang siya iniikot, mga 99 yung wala angkas. So ayun, no, kanyang hub 3000 watts yung kanyang hub. So fully disc brake na talaga, no. So yung kanya namang shock ay may baso-baso na, hindi ko alam kung totoong meron talaga dito, pero matagtag, no. Adjustable siya guys hanggang dito. Saka sa taas meron din na-adjust din dito. So yun, yung kanyang battery naman ay 72 volts sa 78 pH ampere hour. So ayan, oh, yun ang nakikita ko ngayon. Mabilis, walang ka tunog-tunog. First time ko mag-electric, kasi alam mo na, ang gasolina ngayon hindi na natin maintindihan kung bababa o hindi. So dito makikita natin meron siyang yan, sabitan, importante ito. Tapos yan, maganda din yan, malaking tulong to, yung gulay board na tawag. So dito meron din tayong pwedeng ilagay dito, pwede natin ilagay dyan, oh. Pasok din yung ibang kamay mo, ganun. So meron din silang free na ito, ididikit mo to. Malaking tulong dito in case na panggilid, para mailawan ka dito sa gilid, ididikit yan. Ikaw na bahala kung saan mo ilagay, no. So dito naman type 2 na to guys, no, na charging port, at saka version 2 na Dynamax. So ang version 2 na Dynamax, meron na siyang charger na yung pangkotse, yan, oh. Yan. Tapos meron din siyang USB na, yan, oh. Yan. So this sa sa BMS niya, nakita ko pag nagcha-charge mga 1200 watts continuous power, yun. So sa mga nagsusolar gaya ko, kailangan alamin nyo kung gaano kalakas sa wattage para hindi masira yung inverter in case na sumubra siya doon sa continuous power. So, ayan, meron na siyang passing light at saka high. Passing light lang to, press mo lang ganun. Tapos yung kanyang meron na din siyang signal light, ito left, right, tapos pindutin mo lang. Saka dito may busina. Tapos pag nag signal light check pala kayo mga boss, pack, tapos ganun balik signal light na yan, I mean hazard.
So yun lang ba? Ito pa, meron pa no. Ito sports mode. Kumbaga meron siyang ano, kumbaga pinakamalakas niya. Kumbaga pang-akyata na to. Sports mode ka na kung mataas na yung uphill na. So dito naman, meron din siyang ito yung park light. Park light ito, tapos ito yung ilaw na headlight. So ito naman speed. So dito speed yan para pwede mo i-manual 1, 2, 3 hanggang 3 lang dito. So pag mga 60 kph ka lang, nandoon ka lang sa mga traffic area, pwede ka na mag number 1. Number 1 sapat na yan sa city driving. In case lang kung dalawa kayo, mabigat yung karga mo, pwede ka mag number 2 lagi para malakas umatak. So yan ang gamit niya. Pag mabilisan na, dire-diretso na yung takbo, pwede ka na mag number 3. Pindutin mo lang ng 3 beses, 3 na yan, babalik din sa 1 yan pag lumagpas. Tapos kung dire-diretso na yung takbo nyo, pwede ka na mag sports mode. Okay, so meron siyang reverse no. Yan, may reverse. So ngayon sa pagbukas ng upuan mga boss, ito lang, ganun lang siya, tusok mo lang ganun, pitikin mo lang siya ganun, magbubukas na dito. At ito naman yung kanyang U-box guys no, sobrang laki Tignan mo na dito, yan, malaki na. So ito lang yung kanyang free type 2 charger, yan no. So 16 ampere 250 volts AC, type 2 na siya guys. Yung sa mga kotse pwede ka na mag-charge doon sa mga charging station, yan. So yan, tingnan natin. So yan, pwede siya buksan dito, ganunin mo lang, yan. So andito yung battery niya. So yan yung battery niya Life VO4 na siya guys, stainless. So hindi ka matakot kung in case kalawang no. So yung kanyang, ito yung kanyang breaker, yan, may breaker siya na 240 volts. Ilang ampere ba? So wala akong nakita ditong ampere, kung ilang ampere to, sila lang siguro nakaalam dyan. Okay, so ito yung kanyang, siguro BMS to, 100 ampere 200 ampere. Hindi ko mabasa kasi Chinese letters lang ang tawag dyan, yun lang. So yung hindi ko nagustuhan din dito guys, masyado nilang tinitipid Kailangan yung manual, user's manual ang kailangan natin dyan para alam din natin anong gagawin. Ang problema, hindi nila sinama yung mga masyadong tinipid Yun ang masabi ko dito sa StoneX. Napaka-importante po kasi para sa akin guys yung user's manual, lalo na electric, kasi sa battery meron niyang charging, kung paano ang tamang pagcha-charge. Kahit na ituturo pa nila doon, pero meron pa rin yung mamimiss dyan. So dito guys, so lahat siya disc brake na no, disc brake na siya, pero dito may napansin ako medyo hindi pangit, medyo pangit yung ginamit nila dito na hose, yung parang gawing plastic, parang ganun, maliit siya. Tapos dito naman sa harap nakaganito na, yung pang motorcycle na talaga, dapat ganun din sa doon. Okay, so yan, kanyang size ng gulong ay 120 7012 yung kanyang ito. So yan lang siguro no. Yung kanyang ilalim, yan, napapasukan yata, abot yata ng So tinakbo ko na to galing ng Show Boulevard hanggang Nai Cavite, naka 66% pa ako. So yan guys no, yung ating Dynamax NXT version 2 na siya guys. So
Dati kasi guys na charger ay ganito lang. Ayan oh. Ganito yung version 1 niya na charger. Dito ka lang magcha-charge. Yan. So ngayon tinanggal na nila pero ito active pa rin. So sana man lang sinama na nila yung charger. Para in case na sa bahay ka lang magcha-charge, hindi mo naman kailangan na mabilis mag-charge. Gamitin mo yung mabagal mag-charge sana. Okay? Yun lang naman. Pero ako bumili ako ng 72 volts na 5 amperes para hindi gaano mabigat doon sa aking solar. Kasi naka-solar ako guys. Kaya kailangan ko mabagal lang ng charging. So dito sa kanyang hub, QS motor. Yan ang kanyang brand. Siguro yan ang sikat ngayon sa mga electric. Ayan yung kanyang pangalan sa gilid. 3,000 watts. May serial number. At saka yung brand. Naka ano talaga. Emboss. Tapos QS motor. Okay. So yun yung wire dito. Sulit. So masasabi ko sa kanyang quality, siguro sa quality niya, sa 100% magre-rate lang ako dito sa quality ng fairings. Sa dito siguro mga 70%. Okay. So ayun, makikita din natin pala dito. Meron siyang pin. Siguro pag nagrehistro tayo, dito bubuksan yung chassis. Yung chassis number. Okay, i-on natin guys, no? Gamit ang susi. Pag ganun ka, ditso mo lang. Tapos on. So magtutunog siya. So dito sa kanyang dashboard o panel niya, ang makikita mo lang yan lang. Yung voltage at saka kilometers, yung odo. Saka yung kanyang battery indicator. Saka yung sinasabi ko na speed 1, speed 2, speed 3. So ito naka-parking to guys. Pag pinipiga mo yan, hindi talaga yan tatakbo o kaya ikot yung kanyang hub. Ang gagawin mo dyan, ipe-press mo lang kunti ito. Ayan, pag may nakita ka ng ready, iikot na yan. Yan, ikot na. So yan yung kanyang ano no, yung speed niya kapag walang karga sa speed 1, 65. So pag mag-speed 2 ka, press ka lang dito. Yan, mag-speed 2 na yan. So ang kanyang speed 86 no. Speed 3 99 na sa speed 3. So yan kanyang top speed guys. Kapag sports mode 99 lang talaga. Siguro yung sports mode pang palakas lang yan siguro pag pangakyatan. Okay, yan lang siya guys no. Napakasimple lang talaga yung dashboard nya. Alam ko sa tagal ng panahon mag-upgrade pa ito, babaguhin pa nila to. Tapos magdadagdag na naman ng price. Pero mas okay pa rin yung meron kang maisit dito pala no. Time, tapos trip 1, trip 2 para ma-set mo yung ilang kilometers ka na. Okay, so for this video guys, hanggang dito na lang muna no. Tapos mag-update pa tayo kung ilan ba talaga ang itatagal ng battery nito. Alright, maraming salamat sa panonood. Peace out.